Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan ng loob ng dakilang Diyos. Bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Sa Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Magandang umaga. Atin at mapagpalang araw. Mga kapatid, ang sa atin pong kausapin ang atin pong kapatid defender sa isa pong national debating team Coming Again Media Ministry. Ang tao pong ito ay nabaptize last December sa pagiging isang nila pong masabi, welcome po ang lahat. Di ko muna po kayo babatiin isa-isa. To Princess City, dito po sa United States of America, sa Europe, sa buong Asia, ay binaba na atin pong pag-usapan ngayon ang salita ng dakilang ako mga kapatid ng isa pong short introduction, ngunit bago nasa langit, nagpapas namin kayong lubos, Panginoon, sa isang napaganda at napakabuting pagkakataon namin pong makaulayaw, makakasama ang aming pong kapatid na ngayon pa kaya nawa ang magpala sa amin, patnubayan po at sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kaibigan, brother, ang ating mga kapatid ay pasensya ka na ha. Ating pong sound mag-in na okay na at maayos na ang ating sound. Okay? So sana naman ay okay po ang lahat. Okay. Sandali. Okay. Yan. So sana naman ay maayos po ang lahat. Okay mga kapatid, as a short introduction sa ating pong pag-uusapan po ngayon, na isa pong Roman Catholic Faith Defender, viewer po ng ating GCAM o Jesus is Coming Again Media Ministry, na baptized sa Seventh-day Adventist. Formerly, siya po ay Catholic Faith Defender National Head Chairman of Debating Team. Kaya nga po ang tao pong ito ay atin pong i-interviewin ngayon. Ano ba ang nangyari sa kanyang buhay at kung paano siya tinawagan ng Panginoon na sa pagiging national chairman ng debating team ng Catholic Faith Defender, siya po mga kapatid ay naging isang Seventh-day
Adventist. Mas magandang siya pong ating tatanungin para po mga kapatid ay masasabi niya ang mga gusto niyang sasabihin patungkol sa bagay na kung saan ay maari mga kapatid ating mapakinggan at maibahagi po sa atin. Siguro nga, Brother John, kung clear naman yung aking microphone, yung sound siguro natin sa ating volume dyan, ay pakihini na gagawin yung sound siguro natin. Mga kapatid, maayos na po ba ang ating pong sound ngayon? Maayos na po ba at naririnig po ninyo ng maayos? Siguro nag-e-echo kami kung anong nangyari. Ito pong masaya sa inyo pong lingkod mga kapatid. Kasi ako na nag-ooperate dito, ako pa speaker. Ganun po mga kapatid. Dito po sa Amerika, of course, hindi po katulad sa Pilipinas. Pwede tayo mag-hire anytime at magagawa po natin yon. But dito po mga kapatid, you are at your own risk talaga. Okay. Ang ating pong programa ngayon ay atin pong pinasasalamatan ng isa po nating kapatid, si Dr. Brother Rocky Tulog. At ito po mga kapatid ang atin pong Jesus is Coming Again Media Ministry partners. Dito po Advent Biblical Ministry. Kasama din po natin mga kapatid ang ayon sa kasulatan, ayon sa kasulatan. At dito po, Back to the Truth, sa pamagitan ni Brother Fernando Camacho. Ang ating pong Jesus is Coming Again Media Ministry. Andito pong Adventist Apologetics Bible Study. Then 3 Adventist o 3 Angels Adventist Media. Then kasama po natin mga kapatid ang AYDM, Adventist Youth Disciple Ministry. Okay. Ito pang isa, nakalimutan ko po ang pangalan. At maya po ng konti ay atin po ito ipakilala din pa. No? Then kasama po rin ang dalawa galing sa Mindanao. Ito po 3 Angels Media Ministry kay Pastor Chris Baclares. Nakapag-uting kayo sa Kamaturan kay Brother Jerry Laig. Then meron din po yung Search Scripture Ministry, is a youth defender. Mga kapatid, ating nausapan noon ang patungkol sa tinatawag nating tatlong parismo. Siya po ang isang mga kapatid ay 38, ay 25 years na nagpare. Pareho silang mga ordinary priests, Roman Catholic priest. Ang isa ay si Jose Antonio Lorca. Ang isa naman si Robert Nor, na isa pong Doctor of Psychology. Nakaraan lamang buwan o dalawang buwan mga kapatid, former na Catholic faith defender, na siya po ay nabaptize sa Seventh Adventist, nag-aral mga kapatid. Ngayon siya po ay masayang naglilingkod bilang pastor, si Pastor Robert Go. Diyan sa inyo, kung nakikinig at nanonood ngayon, mag-message po kayo sa akin. Okay? Sa atin pong testimony ngayon mga kapatid, ay ipakikilala ko po sa inyo siya, pero bago ko po ipakilala siya sa inyo mga kapatid, makikilala na rin po ninyo, medyo suspense lang po ng konti, ay ipapakita ko sa inyo ang mga siya kapatid. Pwede mo bang ipadala dito sa akin yung mga diploma mo, certificate sa pagiging Catholic faith defender? Sapagkat sasabihin naman ng iba, peke ang taong yan, wala man lang tunay. So mga kapatid, yan po ang ating ginawa. At ito po mga kapatid, ito po ang nagtayo nitong ERCP, ibig sabihin, Apologetics of Roman Catholic of the Philippines. So tinanggap niya mga kapatid ang kanya pong Minor Franciscan Office of the Pastoral Care of Vocation, self-participation. Alright, ito po yun mga kapatid.
Discernment and Accomplishment Program for participating the online vocation search and activity. Then mga kapatid, pinirmahan po ito dito. Nandito po ang kanila pong pinaka-organizer din po dyan. Then tinanggap din po niya ang certificate bilang RCIA for Catechist Content Introduction with Certificate of Completion. Then, meron siyang Part 1, Part 2. Tinanggap din po niya ang pagiging Catholic Faith Defender sa St. Francis Xavier Parish Chapter, Diocese of Antipolo. Tinanggap niya mga kapatid ang karapatang makatanggap ng ganitong mga patuto. Isa na naman pong Catholic Faith Defenders National Office, Archdiocese of Davao, Davao City, Philippines. Tinanggap naman niya ang kanyang training bilang isang Catholic Faith Defender. Then sa Santo Rosario Parish naman, tinanggap naman ang parangal. Then nagkaroon din po siya ng Certificate of Recognition sapagkat siya mga kapatid ay nagkaroon ng valuable contribution as a speaker sa SML. At ito mga kapatid ay ginawa noong April 9, 2024. Bilang Catholic Faith Defender, National Office, ay tinanggap niya uli mga kapatid ang isa pong Certification of Participation. Certificate of Participation. Tulay ng kabataan, Certificate of Appreciation, tinanggap din po niya ito mga kapatid na isang parangal na kanya pong sinalihan. Ito po yung aking binasa na isa pong letter galing sa Catholic Faith Lee Apostolic Movement of the Philippines in solidarity with the Church Magisterium, Office of the Founder and National Organizer. At ito mga kapatid ibinigay galing sa Magallanes, Cabadbaran City noong March 29, 2021. Nandito mga kapatid nakalagay ang posible niyang gagawin at posisyon na ipinadala sa kanya ng kanila pong National Organizer, then National Spiritual Advisor, and Overall Administrative Shepherd. Hindi ko nabasahin sa inyo yan isa-isa. Tinanggap din niya mga kapatid ang isang parangal na kung saan akin pong tiningnan, wow, napakaganda po, very inspiring siya. Tinanggap niya uli, mga kapatid, ang Catholic Faith Defenders National Office Archdiocese o Archdiocese of Davao City, ang Certificate of Participation at siya din po ay sa maraming pamaraan ay nagiging speaker sa maraming larangang pagsasanay. Without any further ado, ang pangalan po ng ating kapatid na ito na alam na rin po ng maraming mga Seventh Adventist, last December, siya po ay nabinyagan, walang iba, si Brother Denmar Santiago. Isa pong Roman Catholic Faith Defender na nabaptize sa Seventh Adventist Church, National Head Chairman of the Beaten Team. Atin pong i-welcome Brother John. Atin po siyang bigyan ng pagkakataon at panahon na makapasok na sa ating Zoom para makita din po. Ewan ko kung kamag-anak mo ba ito, kapilido lang. Ngunit ako'y natutuwa na ikaw ay tinawagan ng Panginoon at ikaw ngayon ay nag-decide na maging Seventh Adventist at mag-testimony at magkaroon ng konting interview. Sinabi kong konti kasi ang ating gagawin ngayon, hindi ka lamang magte-testimony, hindi lamang mag-interview ako sa iyo, kundi sagutin mo ang mga ito po ay doctrinal. Okay? Ito ay doctrinal. So, ang doctrinal nating ito ay sasagutin mo kapatid at ito ngayon ang aking itatanong sa iyo. Pwede bang bumati ka muna sa ating pong mga kababayan? Okay? Welcome, Brother Denmar Santiago. Magandang araw po sa ating lahat. Okay? Sandali lang. Naririnig, hindi ko marinig dito, Brother John. Pwede mo akong lagyan ng volume konti dito, Brother John.
Di na bali, papakinggan ko na lang sa dito sa monitor ko. Brother Jan, sa monitor ko na lang sa pakikinggan. Okay, Brother Denmar, Santiago, welcome kapatid at ang Diyos magpala sa iyo. Mga unang pananalita galing sa iyo kapatid. Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid namin sa Seventh-day Adventist, at sa inyo, Pastor, at sa lahat ng sumusubaybay sa ministry na ito ng ating Pastor Dizon. Isang mapagpalang umaga po sa ating mga nandito sa Pilipinas, at kapayapaan ng Panginoon ang sumainyo at pagpalain din lahat ng ating Panginoon, at nawa katotohanan lamang ang ating masusumpungan sa ating gagawing pakikipagpanayam kay Pastor Dizon ngayong umaga nito. Okay. Brother Denmar, ako'y natutuwa kasi ganito ang nangyayari. Dahil sa platform natin ito, parang katabi lang kitang kausap, ikaw naman ay ngayon nasa Pilipinas. So, ang Diyos ang magpala sa iyo dyan, kapatid. Si Brother Denmar, mga kapatid, ay 2 times ko pa lang siyang nakausap. Gabi dito sa amin, nung kinausap ko siya, araw of course dyan sa inyo. Then, 2 days, 3 days ko, nakausap ko rin siya, si kapatid na Denmar. Kapatid na Denmar, kailan ba nabinyagan sa Adventist, kapatid? Noong December 4, 2023. Noong nakarang taon. Oh, December 4, 2023. 2023. Okay, maganda ito. Bigyan mo ko ng konting... Thank you very much. Okay, much. Brother Denmar, nakikita natin ang programang Jesus is Coming Again Media Ministry ay lagi kong natatalakay dito ang mga Catholic faith defender. Lagi kong natatalakay dito ang Roman Catholic Church. Then, narinig ko na pagkasabi ay gigil ka Evangelist Dizon kung bakit ay laging naririnig mo. Ito si brother, kapatid, ay viewer ito siya ng ating Jesus is Coming Again Media Ministry. At sa kanya pong patuloy na pag-aaral at panunood ay nakatulong sa kanyang mabuksan ang kanyang pan. Brother Denmar, pwede natin umpisan doon sa kunting tanong, bakit ka naman nagigigil sa ating programa at kinagigilan mo pa si Pastor Dizon o si Evangelist Dizon? Ayan, magandang tanong, Pastor Dizon. Sa totoo lang kasi, Pastor Dizon, as CFD Metro Manila, resource speaker and advisor on SPA Apologetics, ako po ay nangunguna sa pagre-research ng mga bagong argumento ng mga Seventh-day Adventist laban sa Katoliko. So syempre ako po ay nanonood at sumusubaybay sa iba't ibang mga programa ng Seventh-day Adventist na gaya nitong sa inyo. At dito ako nakita ko, Pastor Dizon, na puro mga tungkol sa Katoliko, anti-Katoliko, sabihin na nga natin, anti-Katoliko ang inyong ipinoprograma. No? Samantalang aking hinahanapan ito ng sagot. No? Hinahanapan ko ito ng sagot bilang Catholic faith defender. Ako naman ay nauwi, Pastor Dizon, ako naman ay nauwi na naunawaan ko Sandali lang, Brother Denmar, ha?
ito yung technology. Okay? Okay. Tuloy, kapatid. Ako kasi nung unang nagkita tayo via Zoom, sabi mo, ako, ikaw pala si Pastor Dison. Alam mo, Pastor, meron akong i-reveal sa'yo. Gigil na gigil talaga ako sa'yo noong ikaw ay nagpuprograma at lagi kitang naood at saka papanood ko sa iyo, ay talagil ako kasi nga term mo kanina, anti-Catholic. No? Anti-Catholic. Sige, tuloy mo kapatid. Tuloy mo konti ang iyong kwento. Kasi, habang hinahanapan ko nga siya ng sagot, di ba? Gusto ko siyang tapalan ng sagot. Ako naman ay inauwi doon sa pagkaunawa na totoo pala yung inyong mga sinasabi dito sa inyong programa. Kasi ako, Pastor Dison, hindi ako basta-basta naniniwala. Sabi ko nga sa inyo, ako ay resource speaker and advisor on STA Apologetics. So magre-report ako doon kay Father Abby Alcañosa sa mga latest na mga argumento. Ang ibig sabihin mo dito, Brother Denmar, ikaw ay nanonood, nakikinig sa Jesus is Coming Again Media Ministry para lamang makapaghanap ka ng mapula nang ika ay merong mai-report doon sa... Opo, Ang nangyari sa kakapakinig mo ay nadala ka tuloy sa katotohanan at ikaw na rin mismo ang nagsabi na dito ko tuloy nakita yung katotohanan in God's grace at hindi lang naman itong programa na ito ang ating napapanood at may tulad kila ni Brother Camacho at iba pa ay siya namang naging dahilan na kung saan ikaw ay nakapagdesisyon. So salamat kapatid ha, at ang Diyos ang magpala sa iyo. Okay, pwede ba akong tanong sa iyo? Kasi mas mabuting magtatanong ako na ang sas mismo ay Catholic Faith Defender kung ano itong pagtuturo nila, ano yung unawa mo dito, ano ang posible mong sagot dito, kasi nga tulad sa sinabi mo, i-quote ko na lang ng konti, sabi mo, anti-Catholic. Yan ang sinasabi sa akin nitong ni Mr. Wendell Talibong. Okay? Si Talibong lagi may sabi itong mga anti-Catholic. Ito na sagot ko. Hindi lang ako naniniwala sa doktrina mo, anti-Catholic na ako. Hindi naman siguro tama yon. Hindi ibig sabihin, hindi ko tanggap yung doktrina mo, anti-Catholic ako. Kasi kung tanggapin ko yung doktrina mo, sabi ko, Mr. Talibong, adi Romano-Katoliko na rin ako. Hindi ibig sabihin, kinokorek ka, anti ako. Pero yung kasi ang laging labas sa bibig nila, mga anti, okay? Hindi po ako anti-Catholic. Antay lang talaga ako doon sa maling aral at sa mga maling mga ngaral. Doon ako antay. Natin. Konti lang kasi ang ating time no? Okay. Sige lang, inaayos po ang ating pong programa mga kapatid, yung ating sound kasi medyo raw nag-i-echo. Sige na lang. Paano bang gagawin? Hindi, sandali ha. Babawasan ko na lang ng konti itong sound dito. Gaanong mag-echo. Basta nagkaintindihan tayo. Okay. Narito. Unang tanong ko sa iyo, maganda yung Catholic Faith Defender at the same time, ikaw ang national head chairman ng mga nagdidebate. Ito, nakita ko pa itong taong ito. Debate niya si Brother Camacho, isang 70 Adventist. Alam niyo, kapatid, sa kakadebate niya sa 70 Adventist, na-baptize tuloy. O, kita mo, sige, debatehin niyo pang Adventist para maubos na ang Catholic Faith Defender. Ito po, Brother Denmar, ang tanong sa iyo ay ito. Sabi kasi ng maraming Catholic Faith Defender, si Apostol Pedro daw ang kauna-unahang Santo Papang ginawa ni Jesus Christ. Ano ba pwedeng masabi mo dito, kapatid? Kasi sabi nila, si Pedro unahang Santo Papa. Tapos si Pedro daw, Santo Papa na, year 30 pa. Sabi ko nga, paano ba nangyaring naging Santo Papa si Pedro? Sabi sa kanilang kasaysayan, si Jesus Christ namatay 33 AD.
Tapos si Pedro pala, 30 pa lang, very advanced na, Santo Papa na. Sunod pala kay Jesus Christ, Santo Papa pala ng Romano Katoliko. Ano masabi mo dito, kapatid? Siya daw kauna-unang Santo Papa. Pastor Dizon, sa totoo lang, sa pag-aaral, hindi po totoo ito, yung claim na ito. No? Hindi po totoo ang claim na ito sapagkat, unang-una, ang Apostol Pedro ay hindi siya kailanman nagpakilala bilang Papa sa kanyang mga sulat. Bagkus, na ay nagpakilala na alipin ng ating Panginoon. Hindi siya nagpakilala Papa. At kailanman ay hindi siya tinawag na Papa ng mga apostoles at nang maging ng ating Kristo. At makikita natin, Pastor Dizon, na itong Papa nila, no, sabi nga natin, ay hindi man lang nakaabot sa Roma. Wala hong historical evidence ito ay nakaabot sa Roma. Yan. Ito palang Santo Papang ito, sinungaling. 3 times niya ipinagsinungaling si Jesus Christ. Di ko kilala yan. At nung si Kristo ay namatay at muling nabuhay, hindi siya umupo sa Vatican City of Rome bilang Santo Papa, kundi balik sa pangangawin o di ba kayong isda. Ang Santo Papang ito, kung Santo Papa nga naman, hubot-hubad dito, tumalon sa tubig, kasi nung nakita nila ang master ito, so naguhubad itong Santo Papang ito. Kaya sabi ko, paano ba kaya maging Santo Papa? Samantala, walang record ng ganon sa Biblia, ni wala din pong record sa totoong kasaysayan, kundi ang record lamang ay claim lang talaga nila. So, mabuti ang binanggit mo na hindi naman talaga totoo yan. At isa pa dyan, Brother Dinmar, siya isang Hudyo, hindi siya Romano. Kaya paano ho magiging Roman Catholic? Hindi nga po talaga nakarating sa Roma. At isa nga po, ang nagpapatay sa ating Panginoon ay mga Romano. Hindi papayag ang Apostol Pedro na siya yung maging leader ng mga Romano na nagpapatay sa ating Panginoong Jesucristo. Oh, very good. At least galing sa iyo, no? Ito ay kalawang tanong. Ang sabi nila, ang Roman Catholic daw ay siyang itinatag na iglesia ng Panginoong Jesucristo at ang panimula daw dito ay doon daw sa upper room ng Jerusalem, doon daw itinayo ni Jesus Christ ang Roman Catholic Church. Ano bang pwedeng masabi mo dito, kapatid? Kasi mga topic natin to eh. Oh. Mga Orthodox ito. Ay nasa east, wala sa west, no? Gaya ng Constantinople, ng Ephesus, ng Nicaea, no? Yan pong mga yan, yung mga konsilyo yan, ay nasa eastern part at wala sa west. Kaya hindi ho totoo, no? Ang mga unang Kristiyano, mga Sabbath keepers. Hindi po mga Sabbath keepers.
Sabbath keepers po, unang-una, gaya ho ng early church father na si Polycarp. Yan po ang isa sa patunay dahil si Polycarp, ayon sa ating tradisyong Katoliko, no? Ito, tradisyong Katoliko, siya daw ay disciple ni San Juan Evangelista. No? Kaya kung si San Juan Evangelista ang kanyang mentor na nagbanggit ng Lord's Day sa Revelation, si San Juan Evangelista, no, na teacher nito ni Polycarp na Sabbath keeper, malamang ay Sabbath keeper din. Pastor Dizon. Correct, ganda. Okay. Ginagamit kasi nila, Brother Denmar, yung pong the book of knowledge na kung saan sinabi doon, na ito, diniscuss na rin natin yan dito na doon daw sa second floor ng Jerusalem, mayroon talagang pangalan na Romano Katoliko, ay doon nag-umpisa ang kasaysayan at ito'y itinatag ni Kristo. Anong masabi mo dito? Kasi ginagamit ninyo itong referensya nun na the New Book of Knowledge, na ginagamit nila, mabasa doon, Roman Catholic started in the upper room of Jerusalem at least 2,000 years ago. Numbers of people na nakalagay doon, 120. Lagi nilang ginagamit, yan lang nila binabasa kung sino ang may sulat at source niyan. Pwede mabigyan mo kami ng idea tungkol sa bagay yan kasi ginagamit nyo yan sa debate. Ano masabi mo dyan? Actually, Pastor Dizon, meron akong copy niya, PDF copy, soft copy. At ito masasabi ko, Pastor Dizon, no? Claim lang yan. Claim lang yan ng Roman Catholic dahil sila rin ang author niyan. Sa makatuwid, Pastor Dizon, itong book of knowledge na ito, no, nung pinapanood ko ito sa iyong programa, hinanap ko to. So nagkaroon ako ng kopya, hinanap ko to, nakita ko yung author, no, yung primator niyan, nahanap ko, no, yung Nihilobstat, nakita ko rin. So, ito, Pastor Dizon, ito ay self-serving reference. Hindi siya pwedeng referensya, no? Katulad na lamang, Pastor Dizon, madagdag ko, yung Annuario Pontificio nila, no? Ito yung catechism, yung Annuario Pontificio nila. Brother Denmar, excuse me, bago mo basahin yan, Brother John, pwede mo bang mapalaksan ang volume? Denmar, mahina na yung volume niya. O Brother Denmar, pwede mo mapalaksan ang volume mo dyan? Wait lang, yun natin. Kaya mo bang mapalaksan? O Brother John, ang ating, nakakatawa, Brother Denmar, itong ating operator nasa Sydney, Australia pa. Brother John Reyes. International itong atin. Pilipinas, ang ating in-interview. USA ang nag-interview. Ang ating technician, taga Sydney, Australia. Isipin mo yan. Para tayo ditong Trinity, Okay, sige, tuloy-tuloy ka lang at palalaksan niya lang. Okay, ibalik mo yung ginamit mo na libro, patunay, kung ano ba yung gustong ipatunay mo. Kasi, sabi mo kanina, yung Book of Knowledge na ginagamit nila, self-serving. Kasi silang din ang may sulat noon. Okay, tuloy mo daw, kapatid. Ito kaya nung self-serving pa rin. Bakit? Dito kasi nakasaad, Pastor Dizon, sa kanilang referensya na Annuario Pontificio, na si Peter, si Linus at si Clement at yung iba pang Santo Papa nila, nakalista 266 popes, wala daw putol. Paano ho mangyayaring wala akong putol? Referensya nila to. No? Okay. Referensya nila. Samantalang yung standard reference, Pastor Dizon, no, nagsasabi na wala naman talagang pope na itinalaga ang ating Pangso-Kristo. Dahil ang mga theologian, Pastor Dizon, sabi ko nga kanina, no, hundreds of theologian, walang makikitang salitang papa. No? Wala silang makikitang salitang papa sa buong New Testament. Kahit pa sa Greek yan. Wala yung salitang papa na yan. Kasi sa totoo lang, Pastor Dizon, no, dito rin sa aklat nila, makikita natin, yung Defend the Catholic Faith. Ito yan, ni Brother Sok Fernandez. No?
Pag binuklat natin ito, ang sabi dito ay the word Pope. The word Pope. Dito, yung Aha. Pope, dito sa page 95 na ito, page 95, ang sabi dito, ang pinagkunan nila ay Spanish. Spanish. So, sabi dito ay the leaders of the church and the teachers of the good news are called Father o Papas in Spanish language. Hindi ho sila kumuha sa Greek kundi sa Spanish. So, hindi ho nakasulat ang Biblia sa Spanish. Pastor Dizon, sa aking pag-aaral ng Biblia sa St. Paul Bible Seminary and Institute and Bible Seminary, yung aking seminary pinagpasukan, ay hindi ho talaga nakasulat ang Biblia sa Spanish kundi sa Greek at Aramaic. Okay. Kaya, sigurado Napakalinaw. Napakalinaw, kapatid. Napakaganda po yan. Alam mo, yung sa Book of Knowledge na kanilang ginamit, at may isang lawyer pa doon nakita ko, ginamit niya yan. Sabi niya doon, na itong Roman Catholic Church ay itinatag, talaga, itinatag ni Jesus Christ sa second floor daw ng Jerusalem, about 120 ka mga tao ang kaya doon daw nag-umpisa ang kasaysayan ng Roman Catholic. Nung akin itong binasa, kasi dito sa amin, malapit lang naman ang library, mga 1 kilometro lang, Pinuntahan ko yung City Library, hinanap ko yung Book of Knowledge, nakong laki gulat ko. Bakit? Kasi ang nagsulat pala noon ay si John J. Doherty. Hindi Duterte, ha? Doherty. Ngayon, ito si Doherty, isa palang pare, isang bishop. Siya ang sumulat, siya ang sinulatan, naglagay, siya ang contributor, Katoliko ang inangat, Katoliko din siyang nag-angat, nasa kanya lang lahat. So, ibig sabihin, ganito sinabi ko, paano sinabi ni Doherty na ang Roman Catholic Church sa second floor ng Jerusalem, itinatag ni Kristo, about 120 daw ka mga tao ang nag-umpis nito. Bakit buhay na ba siya noon sa Jerusalem? Kaya ang ko dun saan niya ito kinuha na information? Sabi ko, mayroon bang ibang mabasang libro, lalo tigit sa encyclopedia, kasi ang mga matatanda talagang matagal ng mga libro, nagpatunay na 120 nga ang umpisa, membro Roman Catholic sa second floor ng Jerusalem. Ito nga, kasunod kong tanong kailan ba nag-umpisa yung pangalang Romano Katoliko? Kasi sabi nila, may Romano Katoliko na sa panahon pa ng mga apostoles. At ito nga si Wendell Talibong, nagpagawa pa ng Biblia, Confraternity Bible and I have Confraternity Bible, nilagyan niya ng Holy Roman Catholic Apostolic Church. Na kung tingnan mo, ito siya sa Greek Bible, wala ka nang mabasa Romano Romano Katoliko, wala. Lalo na kung Holy Roman Catholic Apostolic Church. Para lang itong nanaginip ng gising itong taong itong. Ang tanong ay ito, totoo ba? Ito na lang, palitan natin. Sa iyong pagkaalam, kailan lang nag-umpisa na ginamit ang titulo na Santo Papa? Kasi si Pedro daw, 30 AD pa lang, Santo Papa na 30 AD pa lang, Santo Papa na. Si Pedro, 30 AD, Santo Papa, buhay pa ang Kristo. Santo Papa na. Ang tanong, kailan lang ba nag-umpisa itong titulong Santo Papa? Totoo bang nag-umpisa ito kay Pedro? Ang masabi mo, kapatid, tungkol sa bagay ito? Hindi ito totoo. Sapagkat kanina ka na sinabi, Pastor Dizon, wala tayong mababasang sa Biblia. Hindi nga in-appoint ng Panginoon Kristo ang Apostol Pedro bilang Papa. At ito nga, Pastor Dizon, ikikwento ko nga sa inyo mga kapatid namin sumusubaybay, na dahil nga sinasabi ng mga Sabadista, ay natawag ko sa inyo dati mga Sabadista na darating o aangat o lilitaw, lilitaw ang Antikristo 500 years. Aha. Sabi,
dilitaw daw yung hayop doon sa Revelation. Sabi ko, yung papa na naman ako nga. Nung inaral ko, okay, nagbasa ako ng history book kasi actually, Pastor Dizon, meron akong 7 na volumes ng world history. 7 yan. 7 Okay. world history. At nung inaral ko ito, sa panahon ni Phocas, Emperor Phocas, 602 AD, no, nung siya ay maging emperor ng Rome, no, sa kauna-unahang pagkakataon, no, idineklara niya na si Boniface III ang maging universal bishop. Ayan. Yun. Pangalan ng ating libro ay History of the Christian Church. No? So hindi nila mapapasubalian ito kasi nga ito ay nasa world history. No? Meron tayong 7 volumes ng world history na binasa. Kasi ako hindi ako naniniwala basta-basta hanggat hindi ko napapatunayan sa sarili ko. Sabi nga, see is to believe. Ay, bakit naman ako maniniwala sa anti-katoliko na tulad mo, Pastor Dizon? Siyempre, maniniwala ko kasi sinasabi ng referensya. Di ba? Eh, nakita ko mismo sa referensya. Kaya, Pastor Ano Dizon, nakita mo? ang nakita ko, ang salitang Papa, ginamit, ika-6 na siglo lamang. Yun. Noong 1st century. Okay, very clear, kapatid. Pangapat na tanong. Nag-research kasi ako nito. Maraming araw at maraming linggo buwan. Totoo ba na nangyari sa kasaysayan, ayon sa kasaysayan, na nagkaroon na tinatawag Inquisition period ng mga Roman Catholic na kanilang pinag-uusig, pinagpapatay, ang iba sinusunog, pinapakain sa hayop, ang mga protestante o lahat ng mga taong ayaw mag-Romano Katolikong tinawag nilang mga irehis, mga heretics. Ang heretics kasi, kung titingnan mo yan sa diksi, ito yung mga taong hindi sumasampalataya, sumusunod o tumatanggap sa doktrina ng Roman Catholic. So ang tanong ko sa iyo ay ganito. Totoo ba at nangyari, ayon sa pag-aaral mo, kasi ikaw sa seminary ng Catholic Tanong ko sa iyo, totoo ba at nangyari ba na nagkaroon ng Inquisition, pinersecute yung mga Protestant Christians? Totoo ito, Pastor Diz. Sapagkat sa panahon ng kapapahan ni John Paul II, no, matatandaan natin nung siya bumisita dito sa Pilipinas taong 1991, no, nung kanyang ikalawang pagbisita sa Pilipinas, ay siya ay humingi ng tawad sa mga tao para sa naging kasalanan ng simbahan. At katunayan ito ang isang referensya, Aklat Katolik din, yung kaninang ipinakita ko sa inyo. Itong Defense of the Catholic Truth. Kasi ba ang palad, ang libro ito na sinulat ni Soc Fernandez, pirmado ng obispo. Ang obispo ay si Julieto Cortez, Archdiocese of Cebu. Ito ay intended para ipagtanggol ang doktrinang Katoliko. Subalit, sa nakita ko, ito ang sinasaad. Glorior Universal Encyclopedia, Volume 5, page 436 to 437. Ito, Pastor Dizon, naka-quote siya dito sa libro. Ginamit siya as quotation. No? Ang sabi dito, mabasahin ko sa inyo. In Spain, the Inquisition of the Heretics was instituted by King Fernando and Queen Isabella as their national instrument for defense. The Pope was appointed as the Grand Inquisitor. The Inquisition was intended for the Jews and Moros who had been converted into Christians. No? And in the beginning, the punishment of the heretics is in the trial of the church. No? So, ibig sabihin, Pastor Dizon, sila ay itinatrial o hinuhukuman ng church. So, kung sila ay guilty o hindi, ano ginagawa sa kanila? Ang ginagawa sa kanila, no,
it enters into a severe punishment, even to, so kabilang dito, ang sabi dito, they deliver the punishment because they believe, paniniwala lang nila, no? They believe that the heretics, especially the Albigensians, no? The Albigensians would topple down the authority of the government. Ayan, so nakasaad dito sa kanilang aklat, no, na ito pala kasama yung mga Albigensians na mga Sabbath keepers. Ito, Pastor Dison, aking personal research ito. Yun, maganda yan. Itong mga pinersecute din pala, ay mga Sabbath keepers din. Sabbath keepers ang mga pinatay nila, Pastor Dison. Katulad ng mga Okay, malinaw yan, Brother Denmar. Napakaganda. Mabuti. Huwag mong walain yung mga libro mong yan, kapatid, kasi patunay yun eh. Kaya nga ang sabi ko, wala naman tayo sa panahon yun, ay paano natin mapatunayan totoo yung sinasabi? Eh, dyan sa mga kasaysayan nakasulat. Now, maybe pinaka-last question ko ito. Lagi nilang ipinagmamalaki na ang Sunday daw ay Lord's Day. Ngayon, nagsabi ko, saan ba yan mabasa? Mabasa daw sa Revelation 1 verse 10. I was in the spirit of the Lord's day. Sabi ko, wala namang Sunday dyan. Tapos, ginamit na naman nila yung The Message Bible. Ito, I was on Sunday. The voice of the trumpet. Sabi ko, wala namang Lord's Day dyan. Binasa niya doon sa message, nandoon yung Sunday. Okay? Sabi ko, wala namang sinabi niya Sunday, Lord's Day. Sabi niya, nandito sa kabilang Bible ang Lord's Day. Sabi ko, dalawa pala yung Bible na ito. Sunday, tapos sa kabilang Bible, basahin ang Lord's Day. Ngayon, kanilang ipinag- ito, Brother Denmar, mismo sa katekismo, naging topic natin yan dito eh. Na mismo ang katekism ang nagsabi na Saturday is the Lord's Day or the Sabbath is the Lord's Day. Ngayon, may tanong ako sa iyo, tatanong ko sa iyo. Paano inintindi ng Romano Katoliko at mga Catholic Defender? Kasi salungat sa kanilang libro at mga libro nawa nila ang Sunday na Lord's Day. That, na Sunday nga ang Lord's Day based sa Bible din naman. Anong masasabi mo, kapatid? Ito, Pastor Dison, total na banggit nyo. Ang katekism. Itong katekism na ito, 1983, ni Paul II, itong edition na ito, no, definitive edition ng katekism, nakasulat po dito, maliwanag, umpisa pa lang ng talata. Paragraph ito, paragraph 1166. Ano sabi dito? By tradition, handed down from the apostles. Sabihin, tradisyon na naman ang sagot, Pastor Dison. Ang kasamang palad, Pastor Dison, nung ito ay kanilang tinalakay, dito sa 1166, ito ang sabi, the Lord's Day, the day of resurrection, the day of Christians, the day of Christians is our day. It calls the Lord's Day because it is the Lord became victorious, no? Became victorious, sabi diyan. A pagan calls this day as the Lord's Day. We are willingly agree. Ayan, no? So, ito pala, yung Sunday na ito, Pastor Dison, tinatawag ng mga pagano na Lord's Day. Yun! Ito, katekism nila mismo ang nagsabi. Ano pa ang sabi dito, Pastor Dison? Ang sabi dito, isa pang talata ng katekism ang umaamin, Pastor Dison. Pagka binasa natin, ito sabi, Pastor Dison, no? Mababasa natin dito sa 2174, no? Ito, ang sabi diyan, ng 2174, sabi diyan, no? Ito.
So Sunday, no, is called also the day of sun. Oh, sila mismo, Pastor Dizon, na nagsasabi na ito pala ay araw Ng araw. Diyos ng araw, of the sun. Kaya ito, Pastor Dizon, kung sasabihin nila na ang linggo ay Sabbath or Lord's Day, no? Again, kaninong aklat ito? Ito ay sa Roman Catholic. Sa kanila na naman, bias na naman sila. No? Ngayon, makikita natin, ang sabi sa talata ng referensya na nandito, tradisyon. Ibig sabihin, wala na Tradisyon. Okay. Very clear. Alam mo, Brother Denmar, pinag-aralan din akong katisismo, English at saka Tagalog versions. Nalagay doon sa page 508. Nang sabi doon, ang Sabat na ikapitong araw ay naglalarawan ng rurok naglalang na pinalitan ng araw ng linggo. Kaya nga, Brother Denmar, kung napanood mo kahapon, isa sa ating mga topiko ay matagal na akong nananawagan, saan ba mabasa sa Biblia ang Ten Commandments ng Romano Katoliko? Sabi nila, wala na raw Ten Commandments ang Diyos. Mamukat-mukat mo, ang Diyos wala na raw Ten Commandments, pero sila mayroon. Ito pang masaya. Ang ikaapat, ayon sa pagkasunod-sunod, ginawa nilang ikatlo. Dapat sana ang Sabat o Saturday, ang Sabat na tinukoy ng Biblia, pinalitan nila ng linggo. Sa halip na seventh day, ginawa nilang na first day. Meron silang 10 commandments. Ngayon, tanong ko nga sa kanila saan ba mabasa yung 10 commandments ninyo na ang nakalagay doon, mangilin ka tuwing linggo at mga pistang pangilin? Hanggang ngayon, wala pa akong narinig na Darwin Gitgano, kung narinig na si Talibong o sino man na nagbigay ng saang mabasa, anong kapitulo at anong mga bersikulo ang Ten Commandments. Pati pa yung kaibayo natin sa pananampalataya, si Father Darwin Gitgano, I still respect him, pero wala talaga akong nakita at narinig na nagbigay sila ng talata kung saan mabasa yung kanilang Ten Commandments na mangilin ka tuwing linggo. Ang tinanggap ko tuloy, puro lang explain, wala namang talata. Pati sinong tao ay pwedeng mag-explain, pero kung walang talata na pagbabasihan, sabi nga nung mga kaibigan ko, kapitulo bunganga, bersikulo laway na lang yan. Alright, brother Denmar, meron akong gustong hilingin sa iyo kasi alam mo, hindi mawawala kasi ikaw nag-aral ka sa seminary ng Catholic, naging kapan ng debating team. Isipin mo, head chairman ng mga magdidebate ay naging Seventh Adventist. Paano na lang kaya yung mga debaters na hindi chairman ay dapat mas makinig kay sa chairman nyo? Pero kung ayaw naman yung makinig, okay lang yan kasi sabi naman ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo, darating ang panahon ng mga tao ay makinig sa mabuting aral. Decision nila yan. By the way, Brother Denmar, ano bang ibig sabihin ng abbreviation to CFLAMP o CFLAM? Ano bang meaning to? Catholic Faith Lay Apostolic. Oh. Okay. Now ngayon, ano naman ang pwede mong masabi? Sasabihin naman yan ni Mr. Talibong. Yan si Denmar Santiago, binayaran lang yan ng thousands na duling lang yan sa pera Kung sakali binayaran ka, bahaginan mo ako. Ayun nga. Ito lalabas lang sa... At alam mo ang sabi niya,
Sabi nila, libo-libo daw ka mga Seventh-day Adventist ang nabibinyagan at bumalik sa Katoliko. Baka baliktad, libo-libong Katoliko ang nabinyagan sa Adventist. Baka baliktad. Okay, di bali, anong masabi mo nito? Binayaran ka daw. Isa sa totoo lang, itong akusasyon na ito ay hindi totoo. No? Sapagkat ako, kaya ko makapagpakita. Actually, sa Facebook ko naman eh. Pwede nyo naman tignan. I am working as a call center or call center for service representative. Oo. At kumikita ako ng 20K. Hindi naman sa pagyayabang ito ha. Ng 20K a month, no? Non-taxable. Ibig sabihin ng non-taxable, hindi nila pwedeng bawasan. Plus incentives pa. Oo, plus incentives pa yon, Pastor Dizon. No? So, paano nila masasabi na para lang sa pera yung aking paglipat sa 70? Baptism. Sa totoo lang, Pastor Dizon, eto napakinggan naman na sa aking testimonya na ako, dahil dumidebate ako at alam ko, di ba, nakikinig na ako sa mga programa ng Seventh-day Adventist at sabi nyo nga kanina, kakadebate ko, naging Seventh-day Adventist tuloy ako. Totoo yun, kasi nakonsensya ako. Alam ko yung totoo. Nalaman ko yung totoo. Nasumpungan ko sa aking pag-aaral. Yung aking pag-aaral lang siya na nag-confirm. No? Yung naging pag-aaral ko rin sa seminaryo ay naging daan, no? Itong pagiging CFD, naging daan sa akin para matuklas ko yung katotohanan. Praise the Lord, praise the Lord. Kasi Pastor, Maganda yan naging daan na nabuksan ng iyong katotohanan. Bigyan kita ng konting kwento, Brother Delmar, ha? Kung paano ako naging Seventh-day Adventist, ha? 4 sa mga tiyuhin ko, pare, isa dyan, Cardinal Vidal, lulo ko pa yan sa mother side ko. Ang mga tiyahin ko na mga madre. Kung nagkataon pa, naging pari din ako kasi gusto kong matapos ang pagkapari. Sister ko naman na nasa Chicago ngayon, ang kanya naman ay pagmamahal. Tapos yan, kahit hindi kita anak, mag-father ka talaga sa akin. Alam mo, ito na ang ginagawa ko sa Adventist, ako inamin ko naman at I sorry for this. Binabato ko talaga ang mga Seventh-day Adventist pagka dumadaan sa bahay. May isang matandang babaeng tinamaan dito sa batok. Alam mo ang nangyari? Lumingon siya sa akin. Akala ko magagalit. Nakangiti. Brother Delman, nakangiti ang matanda. Sa pangiti niya, na-surprise ako. Yung bang, nandun yung kaba, yung takot, pero ngiti ang iginantin. Alam mo, sabi nung matanda, tandaan mo ito anak, darating ang panahon, tatawagin ka ng Panginoon, magiging Seventh-day Adventist ka at magiging mangangaral ka. Nung narinig ko yun, naghanap ako ng malaki-laking bato para ibato ko doon sa matanda. Totoo nga, after 15 years o 13 years, ay nabaptize ako sa Seventh-day Adventist. At bumalik ako dun sa lugar, ako ang naging speaker sa kanilang district fellowship. Itinanong ko, meron ba kayong membrong ganito? Isinilarawan ko na. Sir, sabi niya, Pastor, siguro po pang 20 na lang po kayong nagsabi niyan. Pero wala po kaming church member ng ganyan. So naisip ko, baka angel yung aking binato. Ang ibig sabihin ko lang, sa lagi ko makikipag-away, hindi yung away na debatihan lang ha, physically suntukan talaga. Sa mga Adventist, ang mga Adventist naman hindi lumalaban, ang ginawa ko, pinagagalitan ko mga ito. Di ko akalain na ako ay naging Seventh-day Adventist din. Tama yung term mo. Nung binasa ko ang Biblia, sabi ko, tama nga, may baboy na di makain. Tama nga, may sabat dito. So yung aking ngayong alam, dinala ko doon sa Roman Catholic Church kasi ang aming bahay, kaharap lang ng Katolikong simbahan, nandoon yung mga apostolado, apostolada. Nandoon yung pari at yung galing sa Vatican City. Tinanong ko, bakit dito sa Ten Commandments,
nakalagay, bawal ang maribulto at larawan. Ay ang ating simbahan, pagkadami-daming ribulto. Kalawa, sinabi naman dito sa Catholic Bible Douay Version, Sabado naman pala, ay bakit tayo linggo? Alam mo, itong mga Catholic faith defender kasama nung pare, nabilaukan mga, sino kayo nagturo ng batang to? Yun bang alam mo ang katotohanan, pagkatapos kinukontra mo pa, makukonsensya ka talaga kung meron ka pa na ganon. Kaya nga, Brother Denmar, I praise God sa buhay mo, magpatuloy ka lang kapatid. Ano man ang ibabato nilang sasabihin nila, ay hindi naman yon nakakapatay sa atin. Ang atin lang ay magpatuloy tayo sa paglilingkod. Lastly, kapatid, ano ang pwede mong maipayo sa mga kasamahan mong mga Catholic faith defender na nagpapatuloy na alam naman nilang mali ang tahak? Anong pwede mong encouragement na pwedeng maibigay sa kanila? Sinabi ko ito sa ating church na pinuntahan. Nga pala, bago ako magpatuloy, muli ko pinasasalamatan ng ating iglesia diyan sa Batangas City sa aking nakaraang pagbisita sa kanila nitong magbagong taon, Pastor Dizon, At dito nga sa iglesia nito, ay ating ibinigay ang mensahe ng Panginoon na pagpapakumbaba. Kasi alam natin, mga kapatid, kung hindi tayo magpapakumbaba, hindi tayo matututo. Kasi ako mismo, mga kapatid, inaamin ko sa akin sarili, nung ako Iglesia ni Cristo, ligtas na ako eh. Bakit kailangan ko pong makipagtalo sa inyo? Ligtas na ako eh. So, secured na ako. Ang akala ko, Pastor Dizon, akala ko, Pastor Dizon, alam ko na lahat. Hindi pa pala. Kaya, nung makahawa ko ng Biblia, kasi sa totoo lang, bawal talaga sa against niyang Biblia. Sa Katoliko, hindi mo naman siya pwedeng interpret. So, hindi ka rin nahawak ng Biblia kasi matatakot ka kasi sabi nila, mababaliw ka daw pag in-interpret mo yan, pag binasa mo yan. So, wala talaga pag-aaral ng Bible. So, nung makahawak ako ng Bible, Pastor Dizon, ito nga, dapat natin kilalanin ang ating Panginoon na kung wala ang ating Panginoon, hindi natin maintindihan lahat. Kasi, ang sabi ng talata, Lucas 24, ang Panginoong Hesukristo ang nagbukas ng kanilang mga mata. Lucas 24:27. At sabi ng Panginoon, sa akin, lahat natutupad ang nakasulat sa aklat ng kautusan, ng mga propeta, at ng mga awit. So, yung pagpapakumbaba na ginawa din ni Apostol Pablo na sa kanya ay ipinahayag ang misteryo, yung mensahe ng misteryo ng kaharian, ay inihahayag din sa atin sa mga huling kapanahon na ito kung tayo ay magpapakumbaba. Bubuksan natin yung isip natin sa pag-aaral kasi nanatili lang dito sa devotion, sa mga santo, sa mga pag-rosaryo. Maganda yung pagdarasal. Maganda yan, hindi tayo tumututol dyan, Pastor Dizon. Pero sana sa tamang paraan at samahan natin ng pag-aaral. Wow, thank you very much, kapatid. Ang nakintal at nastastra ko yung sinabi mo na yung pagpapakumbaba. Kasi pagka tayo hindi nagpapakumbaba, paano ba naman papasok ang Holy Spirit sa isang taong mapagmataas? Paano nga ba naman tayo i-guide kung ating puso ay masyadong mayabang na para bagang alam mo na lang ang kasuluk-sulukan ng mundo at lahat ng alam ay nasa iyo? Kaya salamat sa Panginoon na meron tang interview katulad nito. Alam ko napakaiksi yung ating time
sa pag-i-interview. Pero sa susunod, Brother Denmar, ipapartner kita dito sa ating discussion. Kasi narinig ko nga sa iyo na, Pastor Dison, palagi akong nakikinig sa programa mo, the more I'm listening to your program, napagtanto ko na marami pa pala akong di talaga alam. Yang sa mga kakasaysayang tinutukoy na yan. Hindi bali kapatid, isishare ko sa iyo yung konti kong nalalaman para maging bahagi din ng iyong pangangaral saan ka man dadako. Sa muli, Brother Delmar, maraming salamat sa iyo, Brother Delmar Santiago, sa iyong panahon at pagbigay, paunlak sa ating kunting testimony o testimonial at saka interview na pinagkaloob dito sa susubaybay sa programang ipinagkakaloob ng Panginoon para po sa bawat isa po sa atin. Okay, Brother Delmar, marami pong salamat ha. Tayo manalangin mga kapatid sa ating pong pagtatapos. Marami pong salamat o dakilang Diyos sa inyong pong kabutihan. Salamat po sa inyong mayamang pag-ibig. Salamat sa mga katotohanan. Salamat sa bunsod at puspos ng Santong Espiritu ang aming mga puso. Nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo pong kagandang loob. Pagpalain si Brother Delmar sa kanyang pagtanggap at pagpalain ang kanyang ministeryong kinagagalawan. Kaya nawa, Panginoon, ang patuloy na magpala ayon sa inyong kagandang loob sa bawat isa sa amin. Ito pong lahat ay aming pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat mahal ko mga kapatid at mga kaibigan sa patuloy po niyong pagsubaybay sa ating pong programa, sa ating pong Jesus is Coming Again Media Ministry at kayo pong lahat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa inyo pong mga dalangin. Delmar, sa lahat ng atin pong mga kapartner sa ating media ministry, ang Diyos po ang magpala sa inyong lahat. Sa ating Jesus is Coming Again Media Ministry, ako po'y nagpapasalamat at ako po ang inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. ay nagpapasalamat po sa inyong marugdog, sa inyong talagang mainit na pagsuporta sa atin pong lumalaganap at nagpapatuloy palatuntunan sa impapawid. Jesus is Coming Again. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan ng doob ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus Coming Again, Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program.